Magandang gabi mga kapatid. Ako'y magbabahagi lamang po ng ating daily devotion dito po sa unang Juan, talata 1, versikulo 9. Sabi po dito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. As a believer o mananampalataya na nakakilala na sa ating Panginoon, masasabi na natin tayo ay nasa liwanag na o nasa tamang tahakin. Kumbaga, naroon na ang ating bilib sa ating mga sarili na tayo mapupunta na sa ating Ama kung sakaling dumating ang panahon na tayo'y pumanang na. Ngunit tunay nga ba? Gayong mayroon pa tayong tinatagong puot o galit sa ating mga dibdib, sa ating kapwa o sa mga taong nagkasala sa atin. Tulad ng ating Panginoon, ninanais nating maging perpekto tayo bago tayo pumaroon sa Ama. Ngunit walang perpektong tao at kahit anong gawing perpekto ang ating mga sarili ay hindi mangyayari yun sapagkat tayo ay tao lang. At masasabi lamang natin na tayo ay mapupunta sa piling ng Ama kung tayo ay malinis na. Kung kaya't ating suriin ang ating mga sarili. Ikaw o tayo nga ba'y malinis na? May itinatago pa ba ako o tayo sa ating mga dibdib na galit o puot? Nakapagpatawad na ba ako? Kaya ko bang magpatawad sa nagkasala sa akin? Ilan lang po yan sa mga tanong na maaari nating sabihin dito sa talatang ito. Mga kapatid, ang galit na nananahan sa ating mga puso ay nagdudulot lamang sa atin ng kabigatan. Ito rin ang maaari mag-udyok sa atin na manatili sa kasalanan at patuloy na gumawa ng mali. Magbibigay rin ito sa atin ng kalungkutan at walang hanggang kaguluhan ng ating mga isipan. Mga kapatid, sabay-sabay nating i-let go ang lahat ng pait, galit at puot na nasa ating dibdib. Magpatawad tayo, gaya ng ginawang pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Pagkamat hindi pa man bumubuka ang ating mga labi upang humingi ng tawad, ay agad niyang ibinigay sa atin ang kapatawaran pagkat tayo ay mahal niya. Nais ko lang ibahagi sa inyo isang patotoo sa buhay ko. Year 2017 nang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawang magkapatid. Sa araw mismo ng aming kasal na mag-asawa. Nagkasakitan at nagkasamaan kami ng loob. Nagkaroon ako ng galit sa puntong itinatakwil ko siya bilang aking kapatid. Ngunit sa kabutihan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng discipleship training through life class, natuto ako magpatawad. Sa ilang taon kong kinimkim ang galit na iyon sa aking dibdib, nalungkot, nagulo ang isip, nabigat sa pakiramdam na mismong kapatid mo nakasakit sa iyo. Ngunit mahal ako ng Diyos. Natuto ako magpatawad. Kahit hindi kami nag-uusap ng personal dahil siya'y nasa Taiwan, nagkapagpatawad ako. Nasabi ko ang lahat ng salubin ko at tinanggap kong ako ang nagkasala. Recently, umuwi siya at tinapak ko ang aking dibdib. Tinapak ko ang sarili ko. Sinuri ko ang sarili ko. May galit pa ba ako? Honestly, wala na po talaga. Mas nanaig sa akin ang pagmamahal ko sa aking kapatid. Iyon na nangibabaw. Ngunit hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos sa pamamagitan ng mga kilos namin, na ipapakita namin na nakapagpatawaran kami sa isa't isa at gumaan ang aking pakiramdam na tila'y lahat ng kabigatan na aking dala sa loob ng 7 taon ay wala na, kundi pagpapatawad at pagmamahal ang natira. Mga kapatid, ito lang po'y patotoo ng aking buhay. Kasi sa totoo lang po talaga, mabigat po talaga sa aking kalooban yung nangyari ko. Pero sabi ko nga po, mahal tayo ng ating Panginoon. Tinuruan niya tayo na
matutong magmahal. Tinuruan niya tayong matutong magpatawad. Sapagkat ganun din po ang ginawa niya sa atin. Minahal niya tayo at pinatawad niya tayo. Sana ganun din po tayo mga mga kapatid, ang pagpapatawad at ang pag-amin sa ating mga kasalanan ay hindi isang karuwagan. Bagkos, ito'y pagpapakita ng katapangan at pagmamahal natin sa ating kapwa. Matuto lagi tayong magpatawad at humingi ng tawad at higit sa lahat, lagi nating isalang-alang ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin. Higit tayo magtiwala sa Kanya at lagi hingin ang Kanyang gabay. At sa lahat ng ating mga gawin, hingin natin ang ating kapatawaran sa ating mga nagawang hindi ayon sa kalooban. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay kayo po ay natutunan. Ngayon po tayo po ay lumukod at sabay-sabay tayong manalangin. Dakilang Diyos sa langit, salamat po sa salita mo at aral na nakapaloob dito. Salamat po sa kapatawarang ipinagkaloob mo po sa amin. Dalangin ko pong bigyan mo ang bawat isa sa amin ng pusong mapagpatawad at maging mapagkumbaba sa lahat ng oras. Dalangin ko pong linisin mo ang bawat pusong may puot na kinulimlim. Daluyan mo po ito na iyong banal na dugo nang magkaroon ng kalinisan at tanging kabutihan mo po ang manahanan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po.